Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Yes, 30,000 plus na po tayo dito sa ating YouTube channel, sa ating maliit nga YouTube channel. I really appreciate lahat ng mga subscribers ko na nag-subscribe, of course, nag-comment, nag-share sa mga videos ko last 2023. At ngayon 2024, I'm sure na nandyan pa rin kayong sumusuporta sa akin. At ito na ang ating pasabog sa ikatatlong araw ng January 2024. Nako, delikado itong si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit mga kabibig? Senator Minority Leader Coco Pimentel idudulog sa Korte Suprema ang anyay questionabling 450 billion and programmed fund na napakaloob sa 2024 national budget. Naku po, Korte Suprema na. Oo, kakasuhan na kaya si Pangulong Bongbong Marcos nito? Ito bang 450 billion and program fund ang siyang maging rason para ma-impeach siya? Naku, ano ba yung reaction dito mga kabibig? At meron akong isang video na panood ba mga kabibig, na kung saan sabi dito sa video na si Coco Pimentel ay hindi naniniwala sa mga plano ni Pangulong Bongbong Marcos. Basura daw ang datos na ibinigay sa Pangulo, kaya yung mga datos na nakuha ng ating Pangulo ang siyang ginamit niya para sa kanyang mga agenda, para sa kanyang mga plano, propaganda, plataforma noong eleksyon. Pero ngayong nakita ni Coco Pimentel, ay nako, nga si Amy Marcos, hindi makasagot, hindi madepensahan ang kanyang kapatid, mga kabibig. Napanood nyo na ba ang video? Nako, eto na mga kabibig ha, panoorin natin ang video kung saan wale, hirap sumagot si Amy, hirap dumipensa sa mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sana merong makapag-advise kay Pangulong Bongbong Marcos ba nga, before he will move or he will do some programs or he will sign some budget allocations, ay pagstadihan muna nila, hindi siya agad-agad ba maniniwala sa mga hunghong, sa mga alam niyo na, sa mga people surrounding him. Ito mga kabibig ha, panoorin nyo ang video ito. Let's all watch this video at mag-comment below kayo kung tama ba itong pagtanong-tanong ni Pimentel. Tama ba itong hindi naniniwala si Pimentel sa mga plano ni Pangulong Bongbong Marcos? Watch this video. Success naman niya, success ng bansa eh. Okay. Tama. Pero, tingnan niyo naman yung mga pangako tuloy ng Presidente who is the brother of our sponsor na I hope umabot on a Sunday lunch meeting sa kanya. Okay. 20 pesos per kilo rice. Siyempre, binase niya yun on something. But if it was fed garbage in, garbage out, okay, ang plano sa energy, bago daw siya matapos ang kanyang termino, total household electrification. Sa hearing natin, magkano budget? 70 billion. Saan manggagaling? Di pa namin alam. Official Development Assistant. Sa housing. 6 million units, homes. Binabala sa 3 million. At the end of my term, 1 million a year. 1 year and more than 1 year now. Wala pa na actual term. So in-adjust na lang. 6 million housing units to be launched. I mean, and then the poverty incidence rate. I share the minority leader's frustration, and I do not know the president very well, but I know he has interest in mathematics. Yes. Okay. Alam ko yan. Alam ni Ate siguro yan. Okay. He's math and physics major po. Math and physics. Okay. Yes po. And then he always mentions governance being science-based. Okay, science-based. Pag mali-mali, science-based means you analyze the data, make your conclusions, but the data are researched. Iba-ibang klase research, theoretical, and of course the on-the-ground research. So siguro it's time for
this administration to shape up in the first step. Let's have accurate data, collect accurate data so that the scientific-based decision-making process of this administration will really be effective and based on realities on the ground, Mr. President. Yes, I think we all share. O, diba? Napanood nyo na, kabibig? Nakita nyo naman ang reaction ni Amy Marcos, napalunok ng tubig, napainom ng tubig. Well, sabi natin, sometimes Amy Marcos is against sa mga activities, sa mga programa ni Pangulong Bongbong Marcos, pero it doesn't mean na ayaw niya kay Bongbong Marcos. Baka strategy ito ni Amy Marcos para hindi lahat ng tao ay galit kay Marcos. Dapat balanse lang daw, may galit sa Marcos, may gusto sa mga Marcos. Yung parang si Amy Marcos yung bang nagpapa-cool down, nagpapa-balance sa mga galit sa mga Marcos. Para sabihin nila ba nga, ay, meron pang matimong Marcos itong si Amy Marcos. O, di ba? Ganung mga strategiya ba? Yun talaga ang mga politiko. So, paano na ngayon, Paano na ito? Idudulog na ni Coco Pimentel sa Korte Suprema. So, pwede to ground for impeachment kung mapatunayan na questionable itong 450 billion ang program fund. Ano ba ito ang program fund? It means in case na may mga calamities, pwede itong makuha. In case may mga lindol, may mga bagyo, o kung ano-ano pang gusto nilang programa na hindi na pa sa loob o hindi nila na foresee, ay pwede nilang gamitin itong 450 billion fund. Paano naman yung 500 billion or 50 billion ba yun? Ni Martin Romualdez na ayuda sa mga mahihirap na tao. Ang dami palang pera ng Pilipinas. Nasashock ako ba nga? Ito pala kayaman ang Pilipinas. Third world country nga, pero maraming kurakot. Ito ba? Number 1 daw, kuno yan sa bar. Pero pinasa budget niya, di niya question during the budget deliberation. Ito pa. Dapat po tuloy-tuloy ang Build pakitong-kitong mo po kay Bongbong mo. Dapat noong 2023 Build Back Better My Development. Bakit yung MRT Tutuban to Malolos, Mindanao train stops and July 24, nasan ang malasakit niya po sa bayan? Finally, a senator that isn't afraid to speak up. Nasaan na ba yung bayag ng ilang senador at congressman? Nasaan na si Risa Hontiveros, di ba mahilig sila sa mga isyong ganito tungkol sa pera ng bayan, kaba ng bayan. Nasaan na ba si Raul Manuel, si Franz Castro, bakit puro tinatira si VP Sara Duterte? Di ba, this is the time for you to speak up. Kasi gusto nyong titindig at lalaban kayo. Bakit si Martin Romualdez, bakit hindi niya question itong unprogrammed budget? Diba nasa kongreso sila, bakit hindi niya House Speaker pa siya, bakit hindi ito na-question? Ito naman si Amy Marcos, ito yung komento niya sa mga issue na napaloob sa bansa. Tanggapin natin na sa punot dulo, sino man ang ating kaalyado, wala tayong maaasahan kundi ang ating sarili. Mahalagang ipagtatanggol natin ang ating mga pamilya at anak para sa isang mapayapang kinabukasan. Matagal nang sinabi ng aking ama na ang lipunan natin ay parang bulkan na malapit nang sumabog dahil sa kasakiman, pang-aapi at pagtatraidor ng mamamayang Pilipino. Sana hindi pumutok ang bulkan sa bagong taon 2024 at naway nakamit natin ang isang mapayapang kinabukasan para sa ating bansa. So, base sa statement ni Amy Marcos sa kanyang New Year's message, ay halatang natural, nasa side siya ni BBM, di ba? Ay pagtanggol natin ang ating mga pamilya at anak. Natural, di ba? Dugong Marcos. Ang nananatay kay Armin, natural, kapatid niya yun. So, ano ang inyong reaction dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.